Minsan pa ay balikan natin ang mga nilalang sa kalangitan. Ngayon ay tingnan natin ang iba pa na mga spirit beings. Magbasa ulit tayo. Ayon sa Colossians chapter 1, verse 16, ay may mga invisible created beings sa kalangitan. Ang mga ito ay tinawag sa talatang ito na thrones, dominions, principalities, at powers. Malinaw sa talata na may mga visible at invisible na nilikha sa langit at sa lupa. Ibig sabihin lamang ay may invisible beings na nakatalaga dito sa lupa. Kung nag-aral ka ng spiritual warfare noong araw ay pamilyar ka sa mga ito. Kung unang beses mo palang ito pag-aaralan ay parang ordinaryong thrones, or dominions, or principalities, or powers lang ang mga ito sa biglang tingin, aakalain mo na mga bahagi lamang ito ng kaharian sa langit, gaya ng trono, mga haligi, at iba pa. Pero para sa mga dalubhasa ito ay mga spiritual o heavenly beings. Yan ay ipinakita nila sa ilalim ng subject na angelology kung saan ipinapaliwanag ang angelic hierarchy. Hindi natin sila masisisi dahil may mga pahiwatig naman talaga na ang mga ito ay mga living beings. Narito ang isang pahiwatig pa sa Ephesians chapter 6, verse 12. Ang sabi diyan ay ang pakikipaglaban daw natin ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga principalities, powers, at rulers of darkness sa sanlibutan na ito. Nababanggit din ito sa Romans chapter 8, verses 38 to 39. Ganoon din sa Ephesians chapter 3, verses 9 to 10. Nababanggit din ito sa 1 Peter chapter 3, verse 22. Ayon dito sila, ang angels, authorities, at powers, ay napasailalim sa Messiah. Malinaw na sila ay mga spirit beings talaga. Bago tayo magpatuloy, ay kaunting side topic lang. Dito po ninyo mapapansin ang pagsilang, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Messiah ay hindi lang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan ng kagaya ng mga ipinapangaral ng mga Christians. Kulang po ang kaligtasan ninyo kung yan lang ang inyong alam sa sakripisyo ng Messiah. Ang isinasaad ng talatang ito ay katuparan ng matagal ng pangyayari sa kalangitan. Gaya ng nabanggit natin sa nakaraan, inalis ng Elyon ang pamamahala sa lahat ng mga bansa sa mga suwail na mga anak ng Elohim, at ibinigay ito sa kanyang masunuri na anak. Pero gaya ng nasabi natin doon ay hindi ito basta-basta ganun lang. May magaganap na labanan at may malaking kapalit. Ang nag-iisang anak niya na masunuri ng ipinanganak bilang tao na walang iba kundi ang Messiah. Binayaran niya ito ng sariling niyang dugo at buhay upang ang lahat ng mga bansa ay matubos niya at mapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Basahin sa Matthew chapter 28, verse 18, ang kanyang pahayag matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Malinaw na ang kanyang muling pagkabuhay ang tagumpay na mailipat sa kanya ang pamamahala. Balik na po tayo sa ating paksa. Kung natatandaan pa ninyo sa mga nakaraang videos, ayon sa Catholics, ang thrones, dominions, virtues, powers, at principalities ay kasama sa uri ng heavenly beings. Ano kaya ang masasabi ng Hebrew Scriptures tungkol sa mga ito? Ang nakapagtataka lang ay hindi ito makita sa Hebrew Scriptures. Bakit kaya? Bakit kaya sa Greek New Testament Bibles lang ito mababasa? Sa halip ay mga cherubim at seraphim ang kadalasang nababanggit. Kung naaalala ninyo ay iba naman ang listahan ng mga Jews ng mga heavenly beings. Pero mas naaayon ito sa Hebrew Scriptures. Mali nga lang ang rangkang dahil sa monotheism doctrine.
May nagsasabi na ang thrones ay ang Ophanim. May nagsasabi na ang dominions ay batay sa Daniel 7, verse 27. Hahaba na naman tayo kung iisa-isahin pa natin yan. Kaya hindi na po natin iisa-isahin ang mga ito. Titigil na po muna tayo sa pagtalakay ng bawat isa sa mga uri ng heavenly beings. Sa video na ito ay may nais ang channel na ito na pagtuunan ninyo ng pansin. Ito ay ang mga katungkulan ng mga heavenly beings ayon sa Hebrew Scriptures. Ang isang malinaw na tawag sa katungkulan ng mga spirit beings ay ang Sar, o Prince. Ang plural ay Serem. Narito ang mga halimbawa. Mababasa sa Daniel chapter 10, verse 13, na ayon sa pambihirang lalaki na kausap ni Propeta Daniel, ay nakipaglaban siya sa Prince of Persia ng 20 araw. Mabuti na lang daw ay dumating si Mikael na isa sa mga chief prince at tinulungan siya. Sa Hebrew, ang prince dyan ay Sar, at ang chief princess ay Serem Harishonim. Sa verse 21, ay sinabi kay Daniel, na si Mikael ang kanilang prince o Sar. Ibig sabihin ay siya ang Sar ng Israel o mga Jews. Sa Daniel chapter 12, verse 1, ay nabanggit na si Mikael ang Great Prince o sa Hebrew ay Sar Hagadol. Malinaw na si Mikael ay isang Sar Harishon o Chief Prince at ibig sabihin lamang na maraming Serem Harishonim na iba pa. Si Mikael ay isang dakila sa mga ito kaya Sar Hagadol. Kaya dito ay makikita natin na ito ang mga ranks na kaharian ng langit na nakakasakop sa lupa. May Sar Hagadol o Great Prince. May Sar Harishon o Chief Prince. Ang plural ay Serem Harishonim o Chief Princess. Sa ilalim nito ay may mga Sar o Prince. Ang plural ay Serem o Princess. Pero bakit naging archangel sa Greek New Testament? Isang halimbawa, ang Jude chapter 1, verse 19, kung saan si Mikael ay binyansagang archangel. Pero ang archangel ay hindi mababasa sa Hebrew Scriptures. Isa na namang katibayan yan at tinatakpan ng mga translators ng salitang anghel ang mga heavenly beings para ibaba ang mga Bene Elohim sa kalagayan ng mga anghel, at ituro na puro anghel sila lahat, at isa lang ang Elohim. Kaya ang chief prince ay naging chief angel o archangel. Ang salitang archangel ay nagmula sa Greek na ang ibig sabihin ay chief angel. Ito ay dulot ng Hellenism sa paniniwala ng mga Jews bago pa dumating ang Messiah. Kaya ang Hebrew concept ay nahaluan ng Greek concept. Nang dumating ang Messiah ay bukang bibig na ito ng mga Jews. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggap o pinaniniwalaan ng Messiah ang mga paniniwalang ito. Ang ilang halimbawa ng mga Greek concepts na naging bahagi ng buhay ng mga Jews sa pang-araw-araw ay ang Hades, kaluluwa, multo, at iba pa. Pero wala yan sa Hebrew Scriptures. Sinamantala ito ng mga monotheistic scribes noon upang takpan ang original belief na henotheism at bigyan diin ang monotheism na dating natutunan naman ng mga Jews sa Zoroastrianism ng mga Persians, bago pa ang panahon ng mga Greeks. Ibinaba nila sa kategory na angels ang lahat ng heavenly beings upang lumitaw na isa lang ang Elohim at wala ng iba pa. Ang bagay na ito ay mas mauunawa po ninyo kung napanood po ninyo lahat ng videos mula sa pinakauna sa playlist natin na Angels and Demons. Kung hindi pa po ninyo napanood ay mas maganda po kung panoorin nyo ang buong playlist. Miiksi lang po ang videos natin sa serye na ito. Pero ang angels ay pinakamababa ayon sa Catholics. At paanong naging angel lahat yan samantalang isa lamang ang mga angel sa mga heavenly beings ayon sa kanila? Sa Judaism naman ay mas mataas ang Malachim, na katumbas ng angels, kaysa sa mga Elohim.
Ito naman ay upang palitawin na ang mga Elohim na nababanggit sa Hebrew Scriptures ay mga katungkulan lang at hindi mga tunay na Elohim. Ito ay malinaw na labanan ng monotheism at henotheism na paniniwala. Ang paniniwalang monotheism o paniniwala na isa lang ang Elohim, ang dahilan kung bakit pilit na ibinababa nila ang lahat ng heavenly being sa kategory ng mga angels. Ito ang dahilan kung bakit angels at archangels ang tawag kina Mikael samantalang hindi naman sila angels. Ang angels ay mababa na katungkulan sa kaharian ng Elohim. Sila ay mga mensahero lamang. At wala silang pakpak, pero sina Mikael ay mga pinuno at matataas ang katungkulan. Kung titingnan sa mga ranks na nakita natin sa Hebrew Scriptures, ay may Saoirsean na namamahala sa mga Sar o Serem. Kaya malinaw na may Serem o mga Sar o princess sa ilalim ng Saoirsean o chief prince. Ang mga Serem at Saoirsean ay naglilingkod sa ilalim ng kaharian ng kalangitan. Nabanggit sa Hebrew Scriptures ang Serem Harishanim, na ang ibig sabihin ay chief princess o mga punong prinsepe. At ayon sa kasulatan ay isa lamang si Mikael sa kanila. Kaya malinaw na marami ang mga Saoirsean. Batay sa mga nakaraang pag-aaral at sa ongoing research ng Auf-Erem Channel, ay may 7 Saoirsean o chief prince. At bawat chief prince ay may 10 prince o mga Saor, sa kabuuhang 70 na mga Serem o mga prinsepe. Bawat bansa ay may nakatalaga na Saor o prince. Tugma ito sa original 70 nations batay sa Table of Nations ng Genesis chapter 10. Mapapansin din na walang king na nakatalaga sa bawat bansa, kundi prince lang ang itinalaga. Ito ay dahil isa lang ang king ng lahat, ang El Elyon. Kaya ang ginagawa ng mga tao na paglalagay ng hari sa bawat bansa ay isang pagsalangsang sa kapangyarihan ng kaharian ng langit. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng Elohim na magkaroon ng sariling hari ang Israel gaya ng ibang bansa. Mas ipapaliwanag po natin yan sa pagpapatuloy ng World of Elohim series at ng Origins of World's Governments. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.